Hello, isang maalinsangan na araw sa ating lahat. Maraming tayo ngayon. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain, sa makatuwid yung pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Nandito tayo sa ikalawang bahagi. Bibigyan natin ng buhay ang bawat mensahe na nakatakda sa araw na ito. Meron po tayong mga aralin. Ang una, ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 25 hanggang sa 36. Napakaganda po ng mensahe nito. Ano po ang sabi dito? Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao at siya'y luminom at sa kanya'y sinabi, kung ang sinumang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at anak at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ngayon po, bakit ito ang sinabi ng ating dakilang Panginoon? Sapagkat sa pamamagitan po ng kanyang pangangaral ng kaharian ng Diyos, napakarami pong mga tao ang lumapit sa kanya. Pero dahil nga ang mga tao ay hinahanap kabutihan sa makatuwid bagay, ang makilala ang tunay na Diyos at makalapit tayo sa Kanya at makasunod sa Kanyang aral, mahirap po ang sumunod. Mahirap po ang makalapit sa Diyos. Kinakailangan meron po tayong mga isasakripisyo. Sabi nga kanina, ang umibig sa kanyang ama, ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Totoo po. Kaya nga yan ang banner natin. Love God above all. Ibig sabihin, sa mga iibigin natin, palaging una ang Diyos. Sa makatuwid, yung magulang, ama, ina, kapatid na lalaki at kapatid na babae, anak, kaibigang lalaki o kaibigang babae, pang-sekundary na lang. Kaya kung titingnan natin, may mga sumusunod sa ating dakilang Panginoon pagkaminsan dahil nga nakasanayan ng tao na ang pagtuturingan halimbawa sa magkakapatid, sa mag-asawa at ganun din tungkol sa pakikiisa sa kanyang sangbahayan. Ngayon po, kung titingnan natin dito sa sitas na ito, ang sinasabi po kasi ng ating dakilang Panginoon, sa mga nais sumunod sa Kanya, kinakailangan po magkaroon tayo ng tinatawag na sariling paninindigan. Dahil po, madali po ang magsabi na tagasunod tayo ni Kristo, pero pagka minsan ikinahihiya natin si Kristo sa oras ng kagipitan. Lalong-lalo na kapag tayo'y tinutuya na
Dati, malaya tayong nakikisalamuha sa ating mga kaibigan, kakilala, o kamag-anakan man. Pero, nung tayo'y pinili ng Diyos at tinawag niya para maging tagasunod, halimbawa, meron na tayong bit-bit na banal na kasulatan. Minsan po, alang-alang sa ating kaibigan, minsan po, na isasantabi natin ang ating dakilang Panginoon. Minsan po, na itatatwa natin ang ating dakilang Panginoon. Ikinahihiya natin ang ating dakilang Panginoon. Kaya sabi dito ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan natin isakripisyo yung ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, anak man, o kaya mga kaibigan, lalaki o babae, o maging sa sariling buhay man. Kahit sarili nating luho, kahit na pagbabanding ng pamilya, o kaya pagsasaya ng mga kaibigan, na isasakripisyo po yan alang-alang sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin po, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na sa oras na tayo'y sumusunod sa kanyang kalooban, kinakailangan po talaga nating magkaroon ng sariling pakikiisa sa Kanya at paninindigan upang sa ganon hindi natin masunod yung mga layaw ng sarili nating katawan. Dapat masunod natin ng buong puso si Kristo na siyang ating sinampalatayanan at ating sinusundan. Dapat po wala po siyang magiging kaagaw. Dahil po, pagka minsan, kung halimbawa ang isang tao ay wala pang paninindigan na ikakaila po si Kristo at na itatatwa pa si Kristo, pati yung kanyang aral. Ngayon, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na isakripisyo yun. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kaya po, ang pagiging alagad, hindi maaari na ipapasan mo sa iyong kapwa ang iyong krus. Hindi pwede na yung kapwa lang natin ang nagsisakripisyo, kundi bawat isa po sa atin kinakailangang isakripisyo. Halimbawa, may pasok tayo araw ng linggo. Ngayon, may araw ng pagsamba. Kahit anong araw man yan, Lunes o Sabado. Halimbawa, natapat. Kung tayo'y na kay Kristo, isasakripisyo natin yung trabaho para lang makinig ng Ebanghelyo. Para lang makalapit tayo sa Kanya, kasama tayo sa mga nagpapapuri sa Kanya. Kaya po, ang pagiging alagad o kaya stewardship ng ating dakilang Panginoon, kinakailangan po may consistency, kinakailangan po na mamalagi tayo sa Kanya. Ibig sabihin, kinakailangan unang-una buksan ang ating kaisipan, ang ating unawa, nang sa ganun, ano ba talaga makilala natin sa ating sarili? Ano ba ang kaugnayan ng ating sarili kay Kristo at ano naman ang kaugnayan ni Kristo sa ating buhay? Ang kailangan po ng koneksyon. Kaya kung sasabihin lang natin, alagad ako ni Kristo, followers ako ni Kristo, pero sa oras ng kagipitan, hindi natin kilala si Kristo. Maalala natin si Simon Pedro. Halos lahat ng mga bagay na kay Pedro, siya na yung gagawing tagapamalakaya ng tao. Marunong din siyang magpalabas ng demonyo. Kasakasama niya si Kristo. Nung magbagong anyo ang ating dakilang Panginoon, naroon si Simon Pedro. Pero sa oras na ng kagipitan, nung ang ating dakilang Panginoon ay hinuli na ng mga Hudyo,
ikinaila pa ni Simon Pedro. Dahil po, nasa kalagayan pang tao si Simon Pedro at wala pa noon ang Espiritu Santo. Kung titingnan natin mga kapatid, ngayon, hindi na po mahirap dahil meron tayong tagatulong sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo upang yung kalooban ng ating dakilang Panginoon ay masunod natin. Wala na pong imposible ngayon dahil meron tayong gabay na sumusubaybay o pumapatnubay sa atin sa lahat ng mga ating ginagawa. Kaya ang pagiging alagad ng ating dakilang Panginoon o tagasunod ng ating dakilang Panginoon, hindi na po mahirap. Kaya tinuturuan tayo dito ng tamang pundasyon para maging matibay tayo sa harapan ni Kristo at kung ano ba ang dapat nating gawin upang hindi tayo matalo. Unang-una, isakripisyo natin ang mga bagay na lahat na nakakunik sa atin at tayo mismo ang mag-connect kay Lord. Bakit? Ano pong sabi dito? Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay magpasimulang siya'y libakin. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi makayang tapusin. Kaya kung titingnan natin, ano ang sinasabi natin sa harapan ng Espiritu kapag tayo'y sinusuri, hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo dahil tayo'y naturuan ng sagot natin, hanggang ako'y nabubuhay. Kaya kung titingnan natin, inihalimbawa yung konstruksyon o pagtatayo ng isang muog. Kung tayo po, wala pong plano. Kung baga, di ba, nahikayat lang, sumunod lang, pagkatapos kasama na. Kung baga walang plano sa sarili, ano ba talaga ang layunin ko dito? Bakit ako nasama dito sa grupo na to? Kung ganun po ang magiging kalagayan, mahihalintihul po dito sa nagtayo ng isang muog. Na kumbaga, kinakailangan sa pagtatayo o kaya isang konstruksyon, kinakailangan may plano. Dapat, ang pagpaplano, tayo'y susumpa sa harapan ni Kristo na tayo'y susunod hanggang sa matapos ang ating buhay. Kaya sayang yung pagsasabi natin, hanggang sa ako'y nabubuhay. Dumanas lang ng mga pagsubok, dumanas lang ng mga problema, tumalikod na at hindi na nagpatuloy. Hindi baga nakakahiya kung lilibakin tayo? Hindi baga kasama ka dyan na nagsisimba? Hindi baga kasama ka dyan na palagi kung nakikinig ng Ebanghelyo? Bakit ngayon wala ka na dyan? Ibig sabihin, hindi niya natapos. Pero kung halimbawa tayo may paninindigan, tinuturuan tayo ni Kristo na bago tayo makaanib o mapabilang doon sa kawan na pinili ng Diyos, kinakailangan po meron tayong pagpaplano sa sarili na hanggang sa katapusan ng aking buhay, ako ay maglilingkod. Pero po, sa totoo lang po, ang pagsunod kasi sa ating dakilang Panginoon, madali lang sabihin sa bibig. Pero po, ang paninindigan, dito po tayo nahihirapan. Dahil po, sabi nga, tayo tagasunod ni Kristo. Ni kahit man ang kalaban ni Kristo si Satanas, nakasunod din. Nag-aantay ng mga taong sumusunod kay Kristo na magkamali o sumuway
o kaya makalabag ng anumang mga bagay ayon sa aral na tinanggap at magpapasimula ng mapapahamak. Bakit ano po ang pinakalayunin ng dyablo? Parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila niya. Kaya po dito tinuturuan tayo yung pundasyon ng pakikiisa natin kay Kristo dapat po matibay. Wala nang ibang pundasyon pa kundi yung nalalagay na sa makatuwid bagay si Kristo. Dapat tayo po'y nasa ibabaw ni Kristo. Ibig sabihin, tayo po'y nakasandal kay Kristo, tayo po'y nananalig kay Kristo, at tayo'y nabubuhay para kay Kristo. Tayo'y maglilingkod at gagampanan natin ng tungkulin alang-alang kay Kristo. Connection pa rin po ang tinuturo sa atin. Para lang hindi tayo libakin, hindi tayo siraan, dapat matapos natin yung sinumpaan natin hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Ano pang binigay na halimbawa ng ating dakilang Panginoon? O aling hari na kung sasalubong sa pakikiligma sa ibang hari ay hindi muna uupo at sasangguni kung makahaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. Kung titingnan po natin, noong unang panahon, kapag naglalaban-laban po mano-mano ang mga kaharian laban sa kapwa kaharian. Ngayon po, maghahanap muna yan ng minsan yung mangunguna doon o tatawaging tik-tik para alamin kung gaano ba karami ang magiging kalaban, kung kaya ba nilang magtagumpay. Sapagkat, kumbaga mano-mano, dahil nga 1:1 ang labanan noon, mabuti kung napatay mo agad yung isa, pwede ka pa makapatay ng pangalawa. Paano kung ikaw ang naunahan? Kaya ang nangyayari doon, nagkakaroon ng mga tagapagkasundo. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya kung titingnan po natin, kahit po sa labanan o giyera, hindi maaaring laban lang ng laban. Kinakailangan po nagpaplano din. Dahil halimbawa, yung isang kaharian may 2,000, samantalang yung ikaw, yung kaharian mo 1,000, hindi yung laban lang ng laban. Dapat titingnan natin kung magtatagumpay tayo. Ito naman po yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ngayon po, kung tayo lang mag-isa, ang mga pagsubok ay hindi po natin malalagpasan yan. Dahil tayo po ay mahina, marupok, nadadaig, o kaya natatalo. Dahil po tayo ay nasa laman. Ang mga kautosan ay nasa espiritu. Subalit tayo'y nabubuhay sa laman. Minsan po ang nasusubok yan ang sarili nating kakayahan, sarili nating kalagayan na pagkabinsan. Dapat po inaaral natin ano ba ang pinakaproseso para magtagumpay tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Wala pong iba ang maging kasama natin si Kristo sa bawat pagsubok, sa bawat problema na dumarating sa ating buhay. Sapat na yung araw-araw, palagi tayong nakaugnay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na humihiling tayo ng daing at pagsusumamo sa Kanya na baka sakaling tulungan tayo, bigyan ng lakas at linaw ng pag-iisip para pagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya po, yung pagiging mahina natin bilang isang tao kapag kasama natin si Kristo, kasama natin ang patnubay ng Espiritu Santo, ay palalakasin po tayo nito. Lamang, mag-iingat din po tayo. Dahil pagkaminsan, dito naman
dapat hindi tayo magkaroon ng kataasan kapag nagtatagumpay tayo sa pagsubok na dumarating sa ating buhay. Palaging ang papuri sa Diyos. Ibabalik natin lagi sa Kanya ang kapurihan, ang kaluwalhatian at kadakilaan sapagkat tinutulungan lang niya tayo. Kaya kung titingnan po natin, ito po yung tinatawag na pagtatagumpay. Ano pa sabi nito? Kaya nga, sino man sa inyo ay hindi tumanggi sa lahat yung tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Anong sabi doon sa Marcos? Kung ibig din naman sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili at sumunod sa akin. Ang pagsunod po sa ating dakilang Panginoon, madali lang sabihin. Madali lang bigkasin ng ating mga bibig. Pero po, dapat po ang buo nating pagkatao ang sumusunod. Maging diwa o pag-iisip, maging kaluluwa man o kamalayan natin, at ganun din ang espiritu natin. Dapat po, yan po ay kalakip ng ating katawang laman, sumusunod sa ating dakilang Panginoon. Dahil po pagkaminsan, totoo nga, nandyan tayo present. Nakikinig tayo ng Ebanghelyo, pero yung isip naman lumilipad. Malayo yung iniisip, naglalakbay. Kaya po, ang pagiging alagad ng ating dakilang Panginoon, ang lahat ng mga bagay na nakakunik sa ating pagkatao, sa ating buhay, trabaho man yan, responsibilidad, pamilya, o tungkulin sa lipunan, o kaya profession man yan, na lahat na nakakabit sa ating buhay, kapag sumusunod tayo sa ating dakilang Panginoon, kinakailangan i-deny natin lahat ng mga nakakunik para, kumbaga, ilagay natin sa ating sarili na ako lang at si Kristo. Ako lang at ang Diyos. Pakikiisa nga eh. Paano kung halimbawa, nagkikiisa na kay Kristo, iba naman yung ginagawa. Nagsisimba, nagpipindot naman ng cellphone. O kaya, nababahagi yung pagkatao. Hindi po siya maaaring maging alagad. Yan ang sinabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, lahat ng ating mga tinatangkilik. Kaya kung titingnan natin, kapag tayo po ay nakikiisa kay Kristo, dapat ayaw po kasi niya na may kahati siya. Dahil kahit nga noon, nung unang panahon, ano ang sinasabi sa 10 utos? Ako ang Diyos na mapanibuguin. Ibig sabihin, siluso. Ayaw niya ng may kaagaw. Kung gusto nating manampalataya, kung gusto nating sumunod, sa Kanya lamang ayaw niya ng may kaagaw. Kaya kung titingnan natin, kung susunod tayo kay Kristo, wala po dyan asawa, wala dyan anak, walang kapatid na babae o lalaki o kaibigan man. Pag na kay Kristo, lahat po tayo ay magtuturingan, magkakapatid. Ibig sabihin, pantay-pantay tayo sa harapan ni Kristo. Kaya kung titingnan natin, iba po kasi ang kalagayan natin dito sa ibabaw ng laman o sa ibabaw ng lupa bilang nasa laman kaysa kalagayan natin sa harapan ni Kristo. Kasi po, ang magkakamag-anak lang o magkakaibigan, walang iba dahil lang sa ipinanganak sa laman. Dahil naging magulang mo siya mula sa kanyang balakang at ipinanganak tayo kaya naging magulang. Yun po yung nasa laman. Pero sa harapan po ng Diyos, tayo po pantay-pantay ang ating pagka-espiritu. Wala pong higit, walang laman, o walang mas mababa,
kundi lahat tayo ay pantay-pantay. Walang umuungos, wala namang mas mababa. Pantay-pantay lahat tayo sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po kung titingnan natin, ano ang sinasabi? Mga turingan kayong magkakapatid. Ano naman yung sinasabi ng mga matatanda sa iglesia? Yung mga senior, yung mga may experience na tumagal na sa paglilingkod, mayroon ng 20 taon, 30 taon, 40 taon, o mahigit pa na naglilingkod. Iyon naman yung tinatawag na mga matatanda sa iglesia. At yung mga kabataan sa iglesia, yun naman yung mga baguhan. Pagkaminsan po, nag-aakala tayong mga datihan na okay na ako. Pero po, mas pinapag-iingat tayo. Dahil, sabi nga, meron tayong mga kapatid na nasa hulihan o yung tinatawag ng mga maliliit o mga baguhan. Anong sinasabi ng ating dakilang Panginoon? Mabuti pa sa isang tao ang bitinan sa kanyang liig ng isang gilingang bato kaysa makatisod sa isa sa maliliit na ito. Kaya kahit po tayo'y matagal na manatili po tayong mapagpakumbaba, hindi maaaring magmalaki tayo na pagkamisan nayuyurakan na natin yung pagkatao ng mga nasa baba, yung mga baguhan, at natitisod na natin sila sa harapan po ng Diyos kapag tayo'y nakatisod sa isa sa maliliit na ito. Wala pong kwenta sa harapan ng Diyos. Kaya nga, patatalian ng isang gilingang bato, ihuhulog sa gitna ng dagat. Mas may pakikinabangin pa siya doon. Pwede pa siyang kainin ng isda. Pero, pag ang isang tao naging dahilan ng ikatitisod o ikararapa ng ating kapwa, wala pong kwenta yan. Dahil mas mahalaga yung mga baguhan na katatapos lang magsisi at magbalik loob sa Diyos kaysa doon sa matatagal na. Kaya kung titingnan nga natin, yung mga talinhaga, sa sandaang tupa, maaaring iwanan yung 99, hanapin lang yung isang nawawala. Ibig sabihin, ang gusto kasi ng ating dakilang Panginoon, mabuo yung presensya ng mga tagasunod sa Kanya. Kinakailangan sama-sama tayong sasalubong sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung titingnan natin, may tungkulin tayo sa ating kapwa. Ano ito? Mabuti nga ang asin. Dapat kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalam. Tayo pong mga nakakakilala na ng katotohanan, nakakaalam na ng mga bagay na kabutihan, nakikilala natin ang mga bagay na kung ano ang pawang mabuti at higit na mas mabuti, alang-alang sa ating kapwa. Tayo po yung asin. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin sarado pang pag-iisip o hindi pa nakakakilala kay Kristo. Tayo po yung magiging asin o makabuluhang asin sa oras na ibahagi natin yung alat doon sa mga taong matatabang sa harapan ng Diyos. Yung mga taong hindi kilala si Kristo, ipakilala natin si Kristo para sila'y magkaroon din ng lasa sa harapan ni Kristo. Kaya kung titingnan po natin, may tungkulin tayo sa ating kapwa. Maghikayat, magpaliwanag o magpahayag ng salita ng Diyos. Ibahagi natin yung mga gawang kabutihan. Sabi nga, maging katulad tayo ng ilaw na nagliliwanag sa mga taong nasa kadiliman. At maging tulad naman tayo ng asin na pahalagahan natin yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kinakailangan din sila magkaroon ng lasa sa harapan ni Kristo. Tayo po yung magiging panlasa para sa kanila. Pero kapag minsan, wala po tayong pakialam sa kanila. Tayo po'y humahatol na sa kanila. Para hindi tayo makahatol, gawin lang natin ang kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo lang yung sumasampalataya. Okay
Okay na ako lang ang maligtas. Okay lang ako ang makasalubong doon sa ating dakilang Panginoon. Napaka-selfish naman natin. O kaya makasarili. Nang iniisip lang natin, tayo lang yung makikinabang. Paano naman yung mga taong nakapaligid sa atin na nangangailangan din sila ng salita ng Diyos. Kaya ibahagi natin yan. Paano po kung tumabag na? Paano kung nawala na yung alat? Kumbaga yung saysay ng ating pagiging tagasunod, lumamig na at hindi na nagkalasa, makakahikayat pa ba kaya tayo ng mga taong nasa kadiliman at hindi nakakakilala kay Kristo? Ano ang mangyayari? Walang kabuuan maging sa lupa, kahit sa tapunan man ng dumi, itinatapon sa labas ang may pakinig upang ipakinig ay makinig. Kaya po tayong mga taong tinawag ni Kristo, tinuturuan tayo, una, magkaroon ng pundasyon bago tayo magpasakop o sumunod o kaya pumasok sa kawan ng Diyos. Unahin muna natin kilalanin ang ating sarili. Kung ang kawan na yan, ang kawan ng Diyos ay mga tupa, dapat po ang maging ugali din natin katulad ng isang tupa. Hindi reklamador. Kinakailangan tayo handang sumunod at handang magsakripisyo ng ating mga mahal sa buhay alang-alang kay Kristo. At sa oras man na dumarating ang mga pagsubok, kinakailangan po matatag tayo at nagpaplano tayo upang sa ganoon magtagumpay tayo sa mga problema na dumarating sa ating buhay. At pahalagahan natin habang tayo'y may saysay pa sa harapan ng Diyos. Pag-ingatan natin yung lasa ng pagiging asin upang sa ganoon marami pang tayong mga kapatid na mahikayat at mapalapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng kaunting bagay na pakikibahagi ng salita ng Diyos. Magagampanan natin yan sa tulong ng Espiritu Santo. Siguro hanggang dyan na lang muna ang pakikibahagi natin sa oras na ito. At anuman po ang ating mga karaingan, kahilingan man, problema man yan, karamdaman o ano pa man mga balakid sa ating buhay, lahat po yan ay ilapit natin sa Diyos. At naway patnubayan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang magtagumpay tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan. Salamat po at magandang hapon. Pagpalain tayo ng Diyos.